Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang galaw ni Pi Network. Sa ngayon, nananatili po ang presyo ni Picoin sa presyong 0.33. Kapansin-pansin din na halos ginagaya ni Pi ang kilos ni Bitcoin nitong mga nakaraang araw. Kaya ang tanong po ngayon ay ano ba talaga ang nangyayari kay Picoin at saan po kaya ito patutungo? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang kasalukuyang presyo ni Pi Network ngayon? Yan, base po dito sa datos ni CoinGecko, ang presyo po ni Picoin ay naglalaro sa presyong 0.3397. Bumagsak po siya ng 0.1% nitong nakalipas na 24 oras. Sa loob po ng isang araw ay gumalaw po si Pi mula sa presyong 0.3377 hanggang 0.3461. Ibig sabihin kahit maliit lang ang range ng kanyang galaw, nananatili pa rin ang pressure ng pagbebenta or meron pa rin pong selling pressure. May market capitalization po si Pi na nasa $2.69 million at ang kanyang daily trading volume naman ay nasa $37.98 million. Medyo maliit po ang market cap kumpara sa ibang altcoins kaya mas mabilis siyang naaapektuhan ng malalaking galaw sa market. Ang epekto po nito sa presyo ay mas lalong lumalakas ang posibilidad na bumagsak pa siya lalo kung tuloy-tuloy ang selling pressure. Ngayon ay bakit po ginagaya ni Pi ang galaw ni Bitcoin? Sa nakaraang linggo, nakita na halos sumusunod si Picoin kay Bitcoin. Ang correlation ng dalawa ay tumaas mula 0.53 papunta sa 0.76. Ibig pong sabihin, malapit po sa 1 ang value nito kung saan ay mas malakas ang pagdikit ng or pagkakapareho ng kanilang kilos. Ngayong bumaba po si Bitcoin sa ilalim ng presyong $110,000, nagbigay ito ng malinaw na sinyales ng kahinaan ng buong crypto market. At dahil halos kopya na ang galaw ni Pi sa galaw ni Bitcoin, kapag bumagsak pa si Bitcoin, malamang ay mahila rin pababa itong si Picoin. Ang epekto po nito sa presyo ay nagiging mas mahirap para kay Pi na gumawa ng kanyang sariling galaw. Nakadepende po siya sa kanyang big brother na si Bitcoin. Dito naman po tayo sa mga technical indicators. Ayan. Kung titignan naman po natin ang Relative Strength Index or RSI, makikita po natin na ito ay nasa ilalim ng neutral na 50 level. Ibig pong sabihin yan ay mas malakas po ang bearish pressure kaysa sa bullish. Hindi pa naman nasa oversold level itong si Pi, pero nagpapakita ito ng matinding kahinaan. Dahil wala pang oversold conditions, maliit po ang posibilidad ng mabilis na rebound or pag-akyat sa presyo. Ang epekto po nito sa market ay pinapakita nito na mananatiling mahina si Picoin kung walang bagong malakas na buying pressure. Ngayon ay may tsansa ba si Picoin na gumawa ng kanyang kasaysayan? Nito pong nakalipas na araw, nakita po na bumagsak siya sa ilalim ng support level na 0.344. Ang level po na ito ay halos nagsilbing pader simula pa noong unang bahagi ng buwan, pero ngayon ay nabasag na ito. Sa kasalukuyan nasa 3.8% na lang po siya mula sa kanyang all-time low na 0.322. Kung magtutuloy-tuloy ang bearish cycle, possible po niyang basagin ang level na ito at bumaba pa sa ilalim ng 0.3. Kapag nangyari po yan, ito na ang pinakamahina at pinakamababang antas na mararanasan ni Picoin sa kanyang kasaysayan. Ang epekto po nito ay malaking dagok sa confidence ng mga holders
dahil kapag naabot ang bagong all-time low, mas marami po ang matatakot at posibleng magbenta pa ng mas marami. Pero may pag-asa pa rin kung maibabalik ni Pi ang 0.344 bilang support. Kapag nangyari ito, pwede pong mag-recover ang kanyang presyo at tumaas hanggang 0.362. Kung mangyayari ang senaryong ito, maaari itong magbigay ng panandaliang pahinga para sa kanyang bearish trend. Sa kabuuan, malinaw po na nasa alanganin pa rin ang kalagayan ni Pi Network. Habang patuloy po niyang ginagaya ang galaw ni Bitcoin, nagiging mas mahirap para po sa kanya ang makabawi sa kanyang sariling lakas. Kung babagsak palalo si Bitcoin, malamang madadamay po si Picoin at posible pong maranasan niya ang bagong all-time low. Pero kung maibabalik po niya ang dating kanyang support level, pwede pong magkaroon ng panandaliang recovery. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bantayan po natin ay kung paano po gagalaw si Bitcoin dahil halos nakadikit na rito ang galaw ni Pi Network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.